Napansin mo na ba ito? Tuwing excited kang ibalita na may bagong opportunity ka, bigla na lang may aberya. Tuwing ipinost mo sa social media na may bago kang relasyon, parang ilang linggo lang, may nangyaring hindi maganda. Tapos ang tanong mo sa sarili, bakit parang laging may malas kapag masaya ako? Ito ba'y sumpa? Karma? Himala? Hindi. Sa mundong ito na punong-puno ng inggit, tsismis, at negatibong enerhiya, may mga bagay talaga na hindi dapat ipinagsasabi. Dahil minsan, ang totoong panganib, hindi galing sa kapalaran. Galing sa mga matang nanonood, tahimik, pero puno ng panghuhusga. Minsan, yung mga inaakala mong masaya para sa'yo, sila pa mismo ang humihila pababa. Kaya kung gusto mong ingatan ang sarili mo, ang mga pangarap mo, at ang kapayapaan ng isip mo, may isang simpleng prinsipyo kang dapat tandaan. Hindi lahat ng bagay dapat isinisigaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na mas mabuting itago kahit kanino, para sa isang mas tahimik, mas ligtas, at mas matatag na buhay. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan, proteksyon yan. Simulan na natin. Number 1. Malalaking plano. Alam mo kung ano ang isa sa mga pinaka-underrated na sikreto ng tagumpay? Katahimikan. Oo, tahimik na kilos. Hindi lahat ng plano kailangang i-post. Dahil minsan, sa sobrang tuwa natin, tayo mismo ang bumabasag sa sarili nating pangarap, gaya ni Mark. Isang batang negosyante, may brilliant idea siya, kakaiba, bago at siguradong papatok sa market. Sa sobrang excited, ikinuwento niya sa barkada, sa kaibigan, pati sa mga kakilala na halos hindi naman niya kilala. Detalyado pa, from A to Z. Fast forward. Ilang buwan lang, nagulat siya. May nauna nang naglunsad ng halos kaparehong produkto. Mas nauna, mas prepared, mas mabilis ang execution. At si Mark, naiwan. Nabasag ang pangarap niya ng sarili niyang bibig. Hindi lahat ng nakikinig sa'yo ay kakampi mo. Marami sa kanila ay tahimik lang, pero may sariling agenda. Pwedeng manggaya, pwedeng manira, pwedeng pagtawanan ka kapag pumalpak ka. Kaya tandaan mo ito, execution over announcement. Hindi mo kailangang ipangalandakan ang susunod na kilos mo. Trabahuhin mo ng tahimik. Protektahan mo ang ideya mo. Hayaan mong ang resulta ang sumigaw para sa'yo. Dahil sa huli, let your success be your noise. Number 2, mga detalye ng relasyon. Minsan, sa sobrang saya natin, gusto nating ipaalam sa buong mundo kung gaano tayo kasaya. Yung tipong bagong relasyon pa lang, may post agad. My forever. Finally found my peace. Picture dito, caption doon. Pero, alam mo kung anong hindi nila pinopost? Yung mga tampuhan, yung mga selosan, yung mga iyakan sa tawag sa 10 oras ng gabi. Gaya ng isang magkasintahan na kilala ko. Sa social media, perfect sila. Parang pang fairy tale ang love story. Lahat ng dates, gifts, and sweet quotes, nakapost. Pero nung dumating ang problema, hindi lang sila ang nag-away. Buong followers nila, nakisawsaw. Lahat may comment, lahat may opinion. Iiwan ka rin yan. Ay, toxic yan. Hiwalayan mo na. At sa huli, nagkahiwalay. Hindi dahil sa problema lang, kundi sa ingay ng mundo na hindi dapat nakisali. Kaya tandaan mo to, love is not a show for the audience. Ang relasyon ay para sa inyong dalawa. Hindi para sa views, hindi para sa likes. Hindi mo kailangang i-post lahat ng kilig. At lalong hindi mo kailangang i-broadcast ang away. Protect your peace. Protect your partner. Protect your privacy. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi kailangan ng validation. Kailangan lang ng respeto, tiwala, at tahimik na pag-aalaga. Number 3, kita at kayamanan. Magkano sahod mo? Karaniwang tanong sa atin yan. Pero totoo, isa yan sa mga pinaka-personal na bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Kapag alam ng lahat ang pera mo, nawawala ang kapayapaan mo. Bakit? Kasi kung malaki ang kita mo, iisipin ng iba. Mayaman yan, pautangin natin. Sobrang yaman yan, di na kailangan ng tulong. At minsan, masama pa.
ikaw ang ginagawang target. Target ng mga mapagsamantala. Target ng krimen. Pero kapag maliit naman ang sahod mo, ay, yan lang pala kinikita mo? Kaya pala ganyan manamit. Ikaw na nga ang nagsusumikap, ikaw pa ang hinuhusgahan. Kaya anong aral dito? Ang kita at kayamanan ay hindi sukatan ng pagkatao. At lalong hindi ito pang post sa social media. Hindi ito pagiging madamot. Ito ay pagprotekta sa sarili mo, sa dignidad mo, sa katahimikan ng isip mo. Ang pera ay para sa plano mo, hindi para sa opinyon ng iba. Kaya kung gusto mong iwasan ang pressure, inggit, o panghuhusga, tahimik kang yumaman, tahimik kang mag-ipon, tahimik kang magtagumpay. Dahil sa panahon ngayon, ang tunay na yaman, hindi lang laman ng bulsa, kundi katahimikan ng buhay. Number 4. Susunod mong hakbang. Kapag naglalaro ka ng chess, sinasabi mo ba sa kalaban kung saan ka titira sa susunod? Hindi, di ba? Kasi sa chess, tulad ng buhay, ang hindi pagbunyag ay bahagi ng tagumpay. Gaya ni Ana. Matagal na niyang pangarap makapasok sa isang malaking kumpanya. Isang araw, may lumabas na job opening. Perfect para sa kanya. Dahil sa sobrang excitement, ikinuwento niya agad sa kakilala. Mag-a-apply ako. Eto plano ko, eto strengths ko. Lahat sinabi niya. Ang hindi niya alam, yung kausap niya, may balak din palang mag-apply sa parehong posisyon. Fast forward, naunahan si Ana. Yung detalye ng plano niya, ginamit laban sa kanya. At ang pangarap niya, kinuha ng iba. Kaya tandaan mo, ang galaw, hindi dapat inia-announce. Tahimik kang gumalaw. Tahimik kang magtrabaho. Tahimik kang magtagumpay. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat kung saan ka papunta. Ang tagumpay ay mas matamis kapag wala silang inaasahan. At kapag dumating ka na sa finish line, surprise them. Not with your plans, but with your results. Number 5. Problema ng pamilya. Minsan sa social media, parang teleserye ang newsfeed. May parinigan, may siraan, may reklamo. Pero ang masakit, ang eksenang ito, pamilya mo pala ang bida. Nanay na may patama sa anak. Kapatid na naglalabas ng sama ng loob online. Tita na nagsasabi ng walang utang na loob sa comment section. Nakakahiya, nakakalungkot, pero higit sa lahat, nakakawasak. Ang pamilya, hindi issue ng buong barangay. Hindi dapat ginagawang public spectacle ang mga problema sa loob ng tahanan. Kasi kapag inilabas mo sa social media, hindi mo na kontrolado ang kwento. Makikisawsaw ang hindi naman kasali. Magkokomento ang hindi alam ang buong istorya. At ang simpleng tampuhan, nagiging permanenteng lamat. Tandaan mo to, ang problema ng pamilya, dapat sa loob ng pamilya lang nalulutas. Hindi sa status update. Hindi sa comment section. Harapan, hindi post. Maturity ang pag-uusapan. Hindi likes. Hindi public sympathy. Dahil ang pamilya, dapat ginagamot, hindi ginagawang palabas. Kaya kung may tampuhan, mag-usap. Kung may sama ng loob, magpatawad. At kung may pag-asa pang ayusin, ayusin, sa katahimikan at respeto. Dahil sa huli, masisira ang pamilya mo, hindi dahil sa problema, kundi kung paano mo ito hinarap. Ngayong napag-usapan natin ang 5 bagay na mas mabuting itago. Napansin mo ba ang pattern? Hindi lahat ng bagay dapat isinisigaw. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa hiya, kundi dahil may mga kayamanang mas nagiging mahalaga kapag tahimik lang. Ang plano, kapag iningatan, mas malamang magtagumpay. Ang relasyon, mas tumitibay kapag walang pressure mula sa mga mata ng iba. Ang pera, kapag hindi ipinagmamayabang, nagiging proteksyon, imbes na panganib. Ang susunod na hakbang mo, mas mabisa kapag surprise. At ang problema sa pamilya, mas gumagaling kapag sa loob lang ng tahanan hinaharap. Sa mundo ngayon na lahat ay gustong ipakita, ang tunay na power ay nasa tahimik. Ang sikreto ng payapang buhay. Piliin kung ano ang dapat itago, at kung ano lang ang karapat dapat ibahagi.
Dahil minsan, ang katahimikan ang pinakamatinding anyo ng proteksyon. So ngayon, gusto kong tanungin ka. Alin sa 5 bagay ang madalas mong na-overshare? Plano mo ba? Relasyon? Kita? Susunod mong hakbang? O yung mga problema ninyong pampamilya? I-comment mo sa baba. Dahil baka hindi lang ikaw ang dumadaan dyan. At kung gusto mong matutong manahimik para sa mas payapang buhay, dito ka na. Mag-subscribe ka. Dahil dito, hindi lang diskarte ang tinuturo, kundi emotional maturity, self-control, at tahimik na tagumpay. At sa susunod na video, pag-uusapan natin ang mga sikretong senyales na may taong naiinggit na sayo. Kahit hindi mo sila iniistorbo. Huwag mong palalampasin yon. See you sa susunod. At manatiling kalmado, matalino, at tahimik.